Isang mapagpalang araw sa inyong lahat na angel. Ngayon ang unang araw ng July. Ang wish ko para sa ating lahat ngayong buwan. Masaganang pamumuhay, sunod-sunod na blessing, at good health para hindi tayo dapuan ng sakit. Samahan niyo ulit kami dito sa village, sa countryside ng Romania. Di ba kahapon, nag-harvest po kami ng lettuce at eto na po siya. Gawa na lang namin dun sa lettuce ay bali pinapalaman namin dito sa adobo sa puti. Baka mamaya may magtanong dyan bakit hindi ko ginawang salad. Wala po kasi ako ma-angel na stock na kamatis, wala din po akong stock na cucumber dito sa aming rep. Bukas po kasi kami magmamantli grocery ng mga bata. Kaya ang ginawa namin, itong fresh harvest nating lettuce, ang ginamit namin pambalot dito sa adobo. Parang Pinoy style sangyup lang. Binalot namin ang kanin at adobo sa dahon. O diba? Parang kami lang yata ang gumagawa nito, may angel. I-try nyo rin. Sa totoo lang, napakasariwa ng lasa. Subukan nyo ito sa bahay. Hindi naman namin kinain lahat yung aking hinarvest kapon na lettuce dahil meron pa tayong stock sa rep para sa pang-salad natin. So bukas siguro magsasalad tayo dahil alam nyo na mamimili tayo. So yung ating sunod na video ay yung mga ganap na kinabukasan. Magandang umaga, bagong araw at bagong simula na naman. Katatapos lang namin mag-almusal ng mga bata kaya heto, dumidiskarte na agad sa paghuhugas ng mga plato para laging malinis ang kusina. At dito pala kami ngayon sa supermarket at iniisip ko na naman kung ano nga ba ang lulutuin. At dahil namimiss na raw po ng mga bata yung luto ng kanilang ama na mashed potato, syempre yun na lang ang ating lutuin, ma angel, para hindi sila araw-araw ay nagkakanin. Dito na nga, ma angel, niluluto na natin yung ating patatas, nilalagan na natin. Tapos nagluto din ako ng chicken strip dahil bumili po ako ng chicken breast kanina. Pagkadating ko kanina, inuna ko agad ginayat yung ating chicken breast para mamarinate natin bago natin lutuin. Mabilis din naman maglaga ng potato, kaya ayan, ito na, minamash na natin yung ating mashed potato. So bali, ang lalagay lang natin dito ay butter at saka kaunting salt. Magkaiba po kami ng paraan ng paggawa ng mashed potato ni Mr. Petro. Yung mashed potato kasi ni Mr. Petro as in talagang sobra ang kinis. Alam mo yung paano ko ba tawagin? Parang yung pag kumain ka ng ice candy or ice cream, ganun yung pagka mash nung kanya. Biniblend niya kasi yung sa akin. Ganyan yan. Tama na yan. Ganyan naman talaga dapat ang mashed potato eh. Hindi yung sobrang smooth. Eh kayo ma-angel, tatanungin ko kayo, paano kayo gumawa ng mashed potato? Ako simple lang talaga eh, yung ganyan. Kaya naman tinanong ko ng mga bata, sabi nila sa akin, Mama, why? Sabi niya, bakit ganyan yung mashed potato mo? Hindi daw yung mapino. Kaya ang sabi ko sa mga bata, tikman mo muna bago nyo husgahan. Sabi ko, try, taste it. Kaya naman, nung natikman nila, ay sabi niya, parehas daw yung lasa ng gawa ng daddy nila at yung luto ko. Kaya nga ni, sabi ko sa kanila, ay wag mo nang husgahan. Hindi porket magkaiba ng itsura, ay magkaiba na rin ang lasa. At dahil kumakain na yung mga bata, ay syempre tayo kakain na din. Hindi po ako mahilig sa mashed potato, ma angel, pero syempre kailangan kumain din tayo. In fairness, masarap po yung paggagawa ko at sakto lang yung paglagay natin ng butter. At bago matapos ang ating video ngayong araw, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang tao ay parang isang libro, madaling husgahan ang kwento based sa ganda ng pabalat nito. Pero tandaan natin, ang panlabas na anyo ay nagbabago. At ang tunay na kulay at ganda ng puso ay doon lang natin makikita kapag sinimulan nating basahin ang bawat pahina ng kanyang pinagdadaanan.